Di ko alam mga tol kung matatawa ka o maiinis dito sa balitang panonoorin natin. Dahil ngayon bumibuelta na ang China mga tol at ang Pilipinas pa daw ang may kasalanan, no, doon sa banggaan ng kanilang dalawang barko. Alam nyo, nakakainis. Sinisingil tayo mga tol, pinagbabayad tayo, ipaayos daw natin mga tol yung nasira nilang barko. Aba naman talaga, wow, matindi yun. Sabi rito mga tol sa balita, China, sinisi ang Pilipinas sa banggaan ng dalawa nilang barko sa Baho de Masinloc. At eto masama mga kapatid, pinagbabayad tayo. No? Bayaran daw natin mga tol yung pagpapaayos doon sa nasira nilang barko mga kapatid. Naku po, eto, panoorin natin tong balita mula rito sa News 5 Everywhere una sa lahat. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Again mga tol reaction video to. So magre-react tayo, pwede kayong sumama sa pagre-react natin dahil ka-react naman talaga mga kapatid. Etong kumbaga parang pag-twist ng China dito sa insidenteng nangyari noong August 11. Aba, magbayad daw tayo mga tol. Kung singilin din kaya natin sila sa mga barkong nasira nila sa atin, kapag gawin na water cannon nila tayo, no? Ano kaya, no? Well, panoorin natin to mga tol. Binalik ng China sa Pilipinas ang sisi sa banggaan ng dalawa nilang barko sa Baho de Masinloc. Naglabas pa ito ng video para umano patunayan ito. Binalik sa Pilipinas ang sisi mga tol. Hindi kasi nila matanggap yung kahihiyan. 'Di ba? Hindi nila maano yung accountability. Wala sila noon. Mahina sila sa ganun. 'Di ba? Salpukan ng dalawang barko nila yon dahil sa pagiging pangahas nila. Tapos ngayon tayo may kasalanan. Eto, naglabas pa daw ng video. Panoorin natin yung video inilabas nila. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, una sa lahat, ano ba itong nilabas sa video ng China? Jiggy, naglabas ang state media ng China ng video na Pilipinas daw ang delikadong nagmaniobra sa Baho de Masinloc kaya nagsalpukan ang dalawang Chinese vessels noong August 11. Nako po, ayan na no, binabaluktot nila mga tol, tayo daw yung delikadong nagmaniobra kaya nagsalpukan yung dalawang barko nila. Aba, talagang sinisi sa atin. Giit ng Chinese maritime expert, dapat pagbayarin ang Pilipinas Balikan natin. sa Baho de Masinloc kaya nagsalpukan ang dalawang Chinese vessels noong August 11. Kaya giit ng Chinese maritime expert, dapat pagbayarin ang Pilipinas dahil sa dinulot na pinsala nito. Ito, Jiggy, sabay-sabay natin. Sabi ng Chinese maritime expert. Expert mga tol. Dapat daw pagbayarin ng Pilipinas dahil dun sa naidulot nating pinsala sa kanila mga kapatid. Ating panoorin ang 26-second video expose na inilabas ng Global Times. Makikita dyan ang China Coast Guard Vessel 3104 at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Patunay daw dyan ang ilang beses na pagtawid ng BRP Suluan sa harapan ng China Coast Guard Vessel sa kabilayan ng paulit-ulit na babala sa BRP Suluan na pumasok sa Baho de Masinloc nang walang pahintulot. Alam mo, malabo tong video nila. Alam mo kung bakit? Kasi yung camera nila nakakabit lang steady doon sa barko nila. So yun yung POV nila mga tol. Diba? Pwedeng nandirito sila sa gilid, nakaharap sila sa atin, tas gumigilid sila, kaya nagmumuka tayong nandoon sa unahan nila. Pero mo, napakaliit ng barko natin, naharangin natin sila. Kung sinong engot ang gagawa nun? Sinong engot ang gagawa nun? Ang liit-liit ng daladala mong barko, iyaharang mo sa higanting barko. Di lulubog tayo niyan. Diba? Sinong engot ang gagawa nun? Kaya engot din tong maritime expert ng China mga tol Pero mo ito ipinapakita nila, paulit-ulit daw tayong tumawid. Ang ginagawa ng ang barko natin, umiiwas sa kanila. Bakit? Kasi nakaumang na yung water cannon nila Kitang-kita yon mga tol habang bago sila magkabanggaan yung water cannon nila mga tol. Kumbaga tumitira na. Yun yung iniiwasan ng barko natin. Mula sa Beijing, kuha ang video, Jiggy, bago nga yung tinatawag natin or tila ba nakakahiyang salpukan Nakakahiya talaga ang salpukan nila. ng Chinese Navy
Navy at China Coast Guard vessel habang hinahabol itong BRP Suluan. Dahil dyan, dapat pagbayarin ng danyos ang Pilipinas sa mga nasirang barko ng Chinese Navy at Coast Guard. Ayon kay Yang Xiao, ito isang eksperto sa maritime issues mula sa security think tank na China Institutes of Contemporary International Relations, may pananagutan ang Pilipinas sa mga Kapal ng mukha talaga, no? Ang tindi ng ang tindi nun, mga tol, no? May pananagutan ng Pilipinas daw. Number one, wala sila sa teritoryo nila. Dahil yan ay iisi ng Pilipinas, mga tol, base sa international law. Sila na lang naniniwala sa mga pinagsasasabi nila. Kinukundi na nga sila ng buong mundo, eh. Eto mga tol, bilang patunay, ayan o, kahit nagkasalpukan na silang dalawa, kung nakikita nyo sa video, ayan na yung water cannon nila o, tumitira na. At bago pa man, mga kapatid, magkasalpukan niya, makikita na yung water cannon nila na bumubuga na. Yun yung iniiwasan ng Pilipinas. Oh, tingnan nyo kuha ang video, Jiggy, bago nga yung Oh, ayan oh. Eto na yung water cannon nila, mga tol, oh. Nagbubuga na ng tubig yan bago pa sila magkasalpukan. Or tila ba nakakahiyang salpukan ng Chinese Navy at China Coast Guard vessel habang hinahabol itong BRP Suluan. Dahil dyan, dapat pagbayarin Ayan oh. Ayan yung water cannon nila oh. ng danyos ang Pilipinas sa mga nasirang barko ng Chinese Navy Kahit nga nagkabanggaan na sila, ayan pa rin oh. Ayan pa rin yung water cannon nila oh. at Coast Guard. Ayon kay Yang Xiao, ito isang eksperto sa maritime issues mula sa security think tank na China Institutes of Contemporary International Relations, may pananagutan ang Pilipinas sa mga nasabing o sa mga nasirang Chinese vessels. Pilipinas naman daw kasi ang nagsimula ng gulo, kaya Pilipinas pa nagsimula ng gulo. No, mga tol, pwede kayong magbigay ng komento kung gaano kasinungaling tong mga tol. Ibig sabihin pala ganito, no? Halimbawa, may humahabol sa'yo. Hinahabol ka ng sasakyan. Ikaw na may sasakyan ka rin, hinahabol ka ng sasakyan. Ikaw magaling kang magmaneho. Naiwasan mo at dahil sa pag-iwas mo sa kanila, nagkabanggaan sila. Ngayon ikaw pa may kasalanan dun sa kaengotan nila. Ganon ang gusto nilang palabasin na tayo pa daw ang nagsimula ng gulo. Nakanang yan talaga oh. may karapatan raw ang China na singilin ang Pilipinas. Jiggy. At Gio, may tugon na ba ang Philippine Coast Guard sa video na nilabas ng Chinese state media? Jiggy, wala pang pahayag dyan. So sa pagkakataong to, wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard. Pero hahanap tayo mga tol ng mga balita mamaya-maya siguro sa susunod na video natin kung ano ang magiging tugon ng Pilipinas dito sa paniningil. No? Walang yung paniningil mga tol ng China dahil nasira yung barko nila, tayo daw ang magpagawa. Ang Philippine Coast Guard at hanggang sa ngayon sinusubukan pa nga natin kunan sila ng reaksyon, pero nakapanayam ko rin kanina. Pero tingnan nyo mga tol yung dalawang barko nila nagkabanggaan. Ngayon, hindi nila matanggap yung kahihiyan, yung kaingotan nila mga tol, hindi nila matanggap. So sinisisi na lang nila sa atin at sinisingil pa nila tayo doon sa kanilang kapabayaan. No, nasira yung barko nila, kita nyo naman na flat yung harapan di ba? So tayo may kasalanan daw niyan, sinisingil tayo. Oh, bago nila tayo singilin, magbayad muna sila sa Pilipinas doon sa mga nasira nilang corals, yung mga nasira nilang yamang dagat, doon sa mga nasisira nilang barko, yumuyupi yung mga railings, nasisira yung mga device, di ba? Marami na silang sinirang barko natin mga tol. Yung BRP Teresa Magbanwa mga kapatid na nakaangkla dati doon sa may Sabina Shoal mga tol, 'di ba? Binangga nila yung harap, yung likod at saka yung gilid, tinumbok nila yon. Nabutas mga tol yung BRP Teresa Magbanwa. Tanong, nagbayad ba sila? Oh, meron tayong isang sundalong naputulan ng daliri. Tanong, nagbayad ba sila ng danyos? At kapag whenever na wina-water cannon nila yung mga barko natin, Pilipinas ang nagpapagawa, no? Nagbabayad ba sila ngayon? Kapabayaan nila yan dahil sa pagiging agresibo nila, nagkabanggaan yung dalawang barko nila ngayon, hindi nila matanggap yung kahihiyan. Gusto nila Pilipinas ang magbayad? Walang yan naman talaga. Grabe mga kapatid, ano ba yan? Tuloy natin. Si Jay Batumbakal, isa siyang maritime affairs expert tungkol nga dito sa sinasabi ng China. Ayon sa kanya, bayaran daw muna ng China ang Pilipinas sa mga nasirang barko naman ito. Tamang-tama. Yun yung mga sinabi ko kanina. Hindi ko pa napapanood kasi.
Yun yung mga sinabi ko kanina, yun din yung tugon ni Jay Batumbakal. Di ba? Bayaran muna ng China yung mga nasira nilang barko natin. No, idinagdag ko pa nga pati yung mga nasira nilang corals natin di ba? Oh. ng Chinese Navy at maging ng China Coast Guard. Hinimok din ni Batumbakal ang China na ilabas ang buong video ng insidente. Wala, hindi nila gagawin yun. Hindi nila gagawin yun. Kahihiyan sa kanila yun Pakinggan natin ang sinabi ni Batumbakal. They owe us for a couple of Navy ships. They owe us. Tama, may utang sila sa atin mga tol. They owe us for a couple of Navy ships. And yung RHIB, Rigid Hull, inflatable boat. O yun, kung saan naputol yung daliri ng sundalo natin mga tol, di ba? Tapos all the water damage to all our ships from their water cannons. Tama, di ba? Nasisira yung mga ano natin, barko natin kapag water cannon nila tayo at ilang ulit na nila tayong ginigit-git. Navy vessel. Yung rin, di ba? Tapos, all the damage to all our ships from their water cannons. So they owe us all. Kung sakaling ipipilit niya yan, they'll have to go to court and then they'll have to prove who actually has sovereignty over Scarborough. Tama. Hindi hamak na mas wala tayong ebidensya. Kung ipipilit nyo yan, dalhin nyo sa korte. O sige, maglaban tayo ng soberanya. Sino talaga ang may totoong soberanya dyan? O di magmumuka lalo silang kahiya-hiya. Bakit? May lumabas ng hatol ang Permanent Court of Arbitration 'Di ba? Sa Pilipinas 'yan. Exclusive economic zone ng Pilipinas 'yan. Walang basehan yung claim nyo dyan. O, saan silang korte tatakbo? Wala, gera mga kapatid ang kahihinatnan niyan kapag ipipilit nila yan tapos patuloy sila mga haras. Wala, mapapalaban talaga Pilipinas dito. Yan ang ulat ni Gio. Anyway mga kapatid, nasaksihan natin lahat kung gaano kagarapal etong mga to at tayo talaga ang tinuturo nilang may kasalanan, sinisisi at pinagbabayad pa. Naku po. Pinagbabayad tayo ng danyos daw mga tol dahil dun sa salpukan ng mga barko nila. No? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Ano ang inyong reaction? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.